Si Takumi ay nasummon sa ibang mundo at natagpuan ang sarili niyang nakaharap sa Diyosa na si Nolan. Ngunit ang unang bagay na ginawa ng Diyosa ay ang humingi ng taus-pusong tawad sa kanya, dahil ito ay isang malaking pagkakamali. Ipinaliwanag niya na kapag ang summon ng spell ay na-activate, random itong pumipili ng grupo ng mga talunan mula sa Earth upang maging Isekai. Pero ang buhay ni Takumi ay maayos naman at hindi siya dapat kasama sa mga nasummon. Gayunpaman, nagkaroon ng error, kaya siya ay nadamay at nadrag papunta sa mundo kasama ng iba pang nasummon. Ang dahilan nito ay ang pagiging pabaya ng Holy Sidonia Empire, na walang ingat na inactivate ang summoning spell. Dahil si Takumi ay hindi dapat talaga nasummon, dinala siya ni Nolan sa lugar na iyon, samantalang ang ibang mga nasummon na bayani ay diretsyong napunta sa Sidonia. Nagtanong si Takumi kung maaari ba siyang maibalik sa Earth dahil nasummon siya nang hindi sinasadya. Subalit, sa kasamaang palad, hindi iyon posible. Ipinaliwanag ni Nolan na sobrang nagalit siya sa Sidonia dahil ginamit nila ang Forbidden Summoning Spell, kaya agad niya itong tinanggal sa mga batas ng mahika ng mundo. Dahil dito, wala nang makakagalaw sa pagitan ng mga mundo. Ibig sabihin, wala nang paraan para makabalik si Takumi sa Earth, at siya ay permanenteng na-stuck dito. Sa sobrang komplikado ng proseso ng summoning, halos napatay din si Takumi, at iyon ang masaklap na katotohanan. Si Takumi ay nagsimulang magpanik nang marealize niyang siya ay isang disembodied ghost. Ngunit sinabi ni Nolan na huwag siyang mag-alala dahil may plano siya. Hindi man niya maibabalik si Takumi sa Earth, maaari naman niyang bigyan ito ng bagong katawan at gawin siyang isang mamamayan ng mundo na ito. Bilang paghingi ng paumanhin, dahil bahagi rin ito ng kanyang pagkakamali, inalok niya si Takumi ng kanyang basbas upang mas mapadali ang kanyang buhay sa bagong mundo. Wala namang masyadong pagpipilian si Takumi, kaya pumayag na lang siyang muling isilang sa mundo. Tuwa namang sinabi ni Nolan na ikinagagalak niya ang desisyon ni Takumi, dahil mas mapapadali nito ang kanyang trabaho. Sinabi niya kay Takumi na buksan ang status screen upang makita ang mga detalye ng kanyang bagong buhay. Nang gawin ito ni Takumi, nalaman niyang bibigyan siya ni Nolan ng isang katawan ng 17 taong gulang, kahit na siya ay 40 taong gulang na. Sinabi ni Nolan na huwag na siyang mag-alala tungkol sa mga maliliit na detalye, dahil mas mahalagang pumili muna siya ng kanyang trabaho. Ipinaliwanag ni Nolan na mayroong dalawang pangunahing kategorya ng mga trabaho. Kung gusto ni Takumi ng trabaho na nakasentro sa combat, maaari siyang pumili ng swordsman, knight, o hunter. Pero kung hindi ito ang kanyang interes, maaari naman niyang piliin ang mga production jobs tulad ng panday o alchemista. Ayaw ni Takumi ang ideya na kailangang makipaglaban, kaya pinili niya na lang ang isang production job. Matapos iyon, inimplant ni Nolan ang napiling trabaho sa kaluluwa ni Takumi kasabay ng maraming bonus blessings. Agad niya itong pinadala sa mundo, ngunit ganap niyang nakalimutang bigyan si Takumi ng tutorial. Si Takumi ay nag-crash landing sa gitna ng isang kagubatan. Matapos siyang makabangon mula sa lupa, napansin niya ang kanyang refleksyon sa ilog at na-realize na tuluyan na siyang naging ibang tao, wala na rin ang kanyang RS. Sa halip na magreklamo, nagpasya siyang tanggapin ang kanyang bagong buhay at sinimulang tingnan ang bag na iniwan ni Nolan para sa kanya upang makita kung ano ang laman nito. Sa loob ng bag, nakakita siya ng mga food rations at kaunting pera, kaya hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa gutom sa ngayon. Binuksan din niya ang kanyang status screen, at doon niya nakita na talagang sinigurado ni Nolan na handa siya sa bagong mundo. Binigyan siya ng mga kapaki-pakinabang na skills, at mayroon pa siyang elemental magic. Dahil dito, nagpasya siyang subukan ito kaagad upang makita kung magagamit niya talaga ang mahika. Binuksan niya ang kanyang kamay at tinawag ang spell na water ball, at sa isang iglap, nabuo ang isang bola ng tubig sa kanyang kamay. Sinubukan din niya ang iba pang mga elemento, at tulad ng tubig, madali rin niyang nagamit ang mga ito sa unang subok. Ngayon na nalaman niya kung paano gumagana ang kanyang mahika, sinimulan niyang isipin ang kanyang susunod na hakbang. Nagdesisyon siyang magtungo sa pinakamalapit na nayon. Habang naglalakad, napansin ni Takumi ang isang patpat sa gitna ng daan. Mukhang kakaiba ito kaya ginamit niya ang kanyang appraisal skill upang i-scan ito. Napag-alaman niyang ito ay gawa sa Trentwood, na nakuha mula sa isang Trent monster. Napakahalaga ng kahoy na ito para sa paggawa ng mga bagay tulad ng magic staves at spears. Nagpasya si Takumi na subukan ang kanyang modeling skill at ginamit ito sa Trentwood upang makagawa ng sibat. Dahil napakahusay ng kahoy para sa ganitong uri ng crafting, naisipan niyang maghanap pa ng iba pang kapaki-pakinabang na halaman sa paligid. Sa kanyang paghahanap, nakakita siya ng napakaraming uri ng halaman, kaya ginugol niya ang susunod na oras sa pag-aani ng mga ito. Ngunit nang matapos siya,
Napagtanto niyang hindi magkasya ang lahat ng ito sa kanyang bag, kaya mukhang kailangan niyang iwan ang karamihan. Bigla niyang naalala na may item box skill siya, kaya ginamit niya ito upang maimbak ang lahat ng halaman na nakuha niya. Habang inaayos ang mga ito, bigla niyang narinig ang isang sigaw. Ilang sandali pa, isang maliit na batang babae ang tumakbo mula sa mga palumpong at humingi ng tulong sa kanya. Sinabi ng bata na may halimaw na humahabol sa kanya. Nang tumingin si Takumi upang makita kung anong uri ng halimaw iyon, tumambad sa kanya ang isang napakalaking horned rabbit. Ang kuneho ay agad na umatake at muntik nang matuhog si Takumi, ngunit sa huling segundo, siya ay natakot at aksidenteng natusok ang ulo ng kuneho gamit ang kanyang sibat. Ang resulta, napatay niya ito ng agad-agad, gulat na gulat si Takumi na, bilang isang baguhan, nagawa niyang talunin ang ganoong klase ng halimaw. Inakala niyang ito ay dahil sa basbas ni Nolan, pero ang totoo, ito ay simpleng damlak lamang. Dahil sa laban, nakatanggap si Takumi ng job title na warrior, ngunit hindi niya ikinatuwa ito dahil ang layunin niya ay iwasan ang pakikipaglaban. Gayunpaman, hindi iyon ang mahalaga sa ngayon, kailangan pa niyang siguraduhin kung ligtas ang maliit na batang babae. Sinabi ni Molly na maayos lang siya at ipinaliwanag na lumabas siya upang mamites ng mga halamang gamot ngunit aksidenteng napalayo siya sa Board Village, dahilan upang siya ay maatake. Nang marinig ito ni Takumi, na-excite siya at tinanong kung maaari ba siyang sumama sa kanya pabalik sa nayon. Sumang-ayon si Molly at sinabi na siya ang magpapakita ng daan. Ngunit bago sila umalis, tinanong ni Molly kung balak ni Takumi dalhin ang kuneho, dahil napakasarap daw ng karne nito. Napagtanto ni Takumi na sayang kung iiwan lang ito, kaya inilagay niya ang kuneho sa kanyang item box. Ngunit agad niyang napansin na ginawa niya ito sa harap ni Molly, kahit na plano niyang itago ang kanyang item box skill. Wala na siyang magagawa tungkol dito, kaya't nagsimula silang maglakad patungo sa nayon. Samantala, sa Empire of Sidonia, ang iba pang mga taong nasummon ay kara-rating lamang. Sila ay litong-lito at walang ideya kung nasaan sila. Bigla nilang narinig ang isang tao na tinawag silang mga bayani. Lumapit ang isang babae at sinabi sa kanila na hindi na sila nasa kanilang orihinal na mundo at sila ay nasummon upang gamitin ang kanilang kapangyarihan bilang mga bayani upang iligtas ang mundong ito. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Elizabeth, ang Empress ng Sidonia Empire. Ngunit sa unang tingin pa lang sa kanyang mukha, napansin ng mga bata na may kakaiba sa kanya. Bigla, isang unique skill ang nag-activate, mukhang binigyan ni Nolan ang isa sa kanila ng Blessing of Revelation, kung saan kung susundin niya ang kanyang pakiramdam, natural siyang makakarating sa tamang sagot. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na si Elizabeth ay hindi mapagkakatiwalaan, isang traidor. Samantala, si Takumi ay nakarating na sa Board Village. Lumabas ang mga magulang ni Molly upang pasalamatan siya sa pagligtas sa kanilang anak. Ipinakilala ng ama ni Molly ang sarili bilang si Banga, at ang kanyang asawa bilang si Martha. Pinuri nila si Takumi bilang isang responsableng manlalakbay na naglakbay ng mag-isa. Sa pagkakataong iyon, tinanong ni Takumi kung maaari ba siyang manatili sa nayon pansamantala dahil wala siyang ibang mapupuntahan. Malugod naman siyang tinanggap ng mag-asawa, ngunit ipinaliwanag nila na wala silang in sa nayon, kaya wala siyang matutuluyan. Subalit, iminungkahi nila na maaari silang magtayo ng bahay para sa kanya. Ang buong nayon ay nagtipon sa isang bakanteng lote upang simulan ang paggawa. Nagpasya si Takumi na maging kapaki-pakinabang kaya ginamit niya ang kanyang earth magic upang patagin ang lupa para sa pundasyon ng bahay. Ito ang unang pagkakataon na gumamit siya ng mahika sa ganitong kalawak na saklaw, kaya halos maubusan siya ng mana at muntik ng himatayin. Namangha ang mga taga-nayon na nagawa niyang gamitin ang earth magic ng ganoon kadali. Tinanong ni Takumi kung sa tingin nila ay may ginawa siyang kakaiba, ngunit sinabi nilang huwag siyang mag-alala. Dahil inayos na niya ang pundasyon, ang iba ay nagsimula ng magtipon at mag-assemble ng bahay para sa kanya. Kinabukasan, tapos na ang bahay ni Takumi, salamat sa kanyang carpentry, blacksmithing, at sewing skills, nakagawa siya ng maganda at maayos na mga kasangkapan para sa sarili niya. Ngunit may isa pang bagay, matagal nang gustong subukan ni Takumi ang kanyang alchemy, kaya nang makakuha siya ng mga ore mula sa village blacksmith na si Boron, nagdesisyon siyang subukan ito. Mayroon siyang iron ore, silver ore, copper ore, at kahit magic iron ore. Sinimulan niya sa iron ore at sinubukang gawing iron ingot. Karaniwan, mangangailangan ito ng malaking pugon at maraming oras ng trabaho, ngunit gamit ang kanyang alchemy, nagawa niya ito ng sabay-sabay. Gayunpaman, malaki ang naubos sa kanyang mana sa proseso. Matagumpay ang unang subok ni Takumi sa ore extraction,
kaya't nasabik siyang magpatuloy at mag-extract ng marami pang ore para magamit niya sa hinaharap. Ilang oras ang lumipas, at dumalaw si Molly sa bahay ni Takumi upang dalhan siya ng hapunan. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya nang makita si Takumi na nakahandusay sa sahig at mukhang naubos na ang lakas. Napasobra si Takumi sa ore extraction at muntik nang mamatay dahil sa mana depletion. Agad namang binigyan ni na Martha at Banga si Takumi ng recovery potion, kaya maayos na siya ngayon. Pananggakwan niya ang mag-asawa na hindi na siya magpapakaabala ng sobra. Sa paglipas ng panahon, marami siyang na-extract na iron, copper, at kahit konting gold, kaya nakagawa siya ng maraming kapaki-pakinabang na mga gamit. Kapag tapos na siya sa alchemy practice, pumupunta siya kay Boran upang matutunan ang paggawa ng iba't ibang sandata sa forge. Isa sa mga sandatang ginawa nila ay sobrang ganda ng resulta, at sa oras na matapos ni Boran ang sheath, magiging kumpleto na ito. Sa puntong ito, umabot na sa level 40 ang blacksmithing skill ni Takumi, kaya naisip niyang magpahinga muna at subukan ng ibang bagay. Pumunta siya kay Banga upang humiram ng ilang potions. Bagaman basic lamang ang mga ito, sinabi ni Takumi na ayos lang dahil gagamitin niya ang mga iyon bilang template para makagawa ng sarili niyang potions gamit ang mga halamang nakuha niya sa kagubatan. Masaya si Banga na suportahan siya, kaya inalok niyang bilhin ang mga potion na magagawa ni Takumi sa unang batch nito. Matapos makuha ang basic potion, gumawa si Takumi ng sarili niyang bersyon gamit ang H-cup leaves at tubig. Nang matapos ito, inilagay niya sa isang glass jar para may kumpara sa potion ni Banga. Parehong kulay asol ang mga ito, ngunit ang ginawa ni Takumi ay mas matingkad na asol at tila may bahid ng mahika. Hindi siya sigurado kung tagumpay iyon o hindi, kaya't kailangan niyang subukan ito mismo upang matiyak na hindi ito nakakasama. Ayaw niyang malason, kaya't napagpasyahan niyang sanayin ang kanyang katawan sa lason. Kinain niya ang potion hanggang sa halos mamatay siya, at saka ginamit ang healing magic upang gumaling. Sa kabila ng hirap, nagawa niyang makakuha ng bagong purification skill, na tiyak na magagamit niya sa hinaharap. Habang bumabangon si Takumi, narinig niya ang isang kakaibang ingay sa likuran niya. Tumambad sa kanya ang isang napakalaking boar na nakatingin sa kanya. Maliwanag na hindi ito pala kaibigan, kaya't kinuha ni Takumi ang kanyang sibat at naghanda sa depensa. Ngunit nang umatake ang boar at ginamit niya ang sibat, agad itong nabasag, na iniwang hindi nasaktan ang boar at walang sandata si Takumi. Sinubukan niyang gamitin ang lahat ng mahika na kaya niya, ngunit wala ni isa ang nakasakit sa boar. Habang unti-unting nababalot ng takot, napansin niya ang isang poison spider sa likod niya, at mukhang handa na rin itong umatake. Si Takumi ay tuluyang na-corner, ngunit sa halip na siya ang atakihin, ang poison spider ay umatake sa boar, dahilan upang magkamali ito ng direksyon at hindi tamaan si Takumi. Gayunpaman, patuloy pa rin ang boar sa pagsugod sa kanya, kaya kailangan niyang makaisip ng paraan ng mabilis. Hindi nagtagumpay ang lahat ng kanyang pisikal na atake, ngunit mayroon pang isang bagay na hindi pa niya nasusubukan. Habang muling sumusugod ang boar, tumalon si Takumi sa ere at sa mismong sandali ng contact, ginamit niya ang kanyang alchemy skill sa ulo ng boar upang i-break down ito. Dahil sa mabilis na pag-iisip, nagawa niyang makaligtas. Nang sa wakas ay ligtas na siya, naisipan niyang tingnan ang spider na tumulong sa kanya. Ang spider ay nasa masamang kalagayan matapos tamaan ng boar, kaya't nagdesisyon siyang gamutin ito upang hindi ito mamatay. Pagkatapos niyang gamutin ang spider, tumayo na siya upang bumalik sa nayon. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng isang notification na nagsasabing matagumpay niyang na-tame ang spider. Hindi niya inaasahan na posible pala ang mag-tame ng isang spider, kaya't nag-aalangan siyang dalhin ito pabalik dahil ang spider ay itinuturing na isang mapanganib na halimaw. Gayunpaman, tumingin ang spider sa kanya gamit ang cutesy eyes, kaya't napagpasyahan niyang tanggapin ito bilang kanyang alaga. Para gawing opisyal, pinangalanan niya itong Maple. Makalipas ang kaunting oras, bumalik si Takumi sa nayon at ipinakita sa lahat ang higanteng boar na napatay niya. Namangha ang lahat na nagawa niyang talunin ang ganoong klaseng halimaw, ngunit mas lalo silang nagulat na nagawa niyang i-tame ang isang poisonous spider, isang bagay na hindi pa nagagawa ng sinuman. Bukod dito, iminungkahi ni Takumi na hati-hatiin nila ang boar dahil hindi niya ito kayang ubusin mag-isa. Kinagabihan, nagdaos ang nayon ng isang malaking salo-salo bilang parangal kay Takumi. Habang lahat ay nag-e-enjoy, lumapit si Banga sa kanya dala ang mga mahahalagang parte ng boar at sinabing maaari niya itong ibenta para sa pera kung pupunta siya sa pinakamalapit na lungsod, ang Bolten. Dahil dito, nagpa siya si Takumi na ang susunod niyang destinasyon ay ang Bolten. Samantala,
Si Goddess Nolan ay tahimik na pinapanood si Takumi at masayang-masaya siya sa progreso nito. Tinanong siya ng isa sa kanyang mga kapwa-Diyosa kung ano ang layunin niya sa pagbibigay ng espesyal na atensyon kay Takumi. Binigyan niya ito ng espesyal na katawan, espesyal na basbas, at higit pa rito, isinugo niya si Takumi isang buong taon sa nakaraan, bago pa man ay activate ng Sidonia ang summon ng spell na nagdala sa kanya sa mundong ito. Sinabi ni Nolan na wala naman siyang partikular na dahilan para sa ginagawa niya. Ginagawa lang niya ang sa tingin niya ay tama. Isang umaga, nagising si Takumi na nakatali sa kama, at agad niyang nalaman na si Maple ang may kagagawan nito. Humingi ng paumanhin si Maple, ipinaliwanag niya na masyado nang abala si Takumi nitong mga nakaraang araw, at nalulungkot siya dahil hindi niya ito nakakasama. Napagtanto ni Takumi na napakaabala niya sa trabaho kaya halos wala na siyang oras para kay Maple. Kaya nagdesisyon siyang magpahinga sa trabaho para sa araw na iyon at maglaro kasama si Maple, na labis namang ikinatuwa nito. Biglang pumasok si Martha upang dalhan si Takumi ng tanghalian. Napansin niya ang kakaibang nangyayari sa pagitan ni Takumi at Maple, ngunit siniguro ni Takumi na hindi ito tulad ng iniisip niya. Tinanggap ni Martha ang paliwanag niya, ngunit napansin niya na ang silk na ginawa ni Maple ay mukhang napakaganda. Dahil dito, plano niyang kumuha ng maraming spider silk mula kay Maple. Kinahapunan, matagumpay na nakagawa si Martha ng isang spider silk shirt, at lahat ng kababaihan sa nayon ay sobrang humanga sa texture ng tela. Hindi inaasahan ni Takumi na ang spider silk ay isang napakainit na kalakal. Ipinaliwanag ng mga kababaihan na ang spider silk ay isang luxury item na kadalasan ay mga maharlika lamang ang nakakabili. Nakiusap si Martha kay Maple na gumawa pa ng mas maraming tela, kaya sinimulan ni Maple ang paggawa nito. Gayunpaman, matatagalan ito, kaya hindi na muna siya makakapaglaro kasama si Takumi. Medyo nadismaya si Takumi dahil umaasa siyang makakapag-spend ng oras kay Maple, ngunit alam niyang marami pa siyang kailangang gawin, kaya hindi na siya masyadong nagdamdam. Lumipas ang halos isang buwan mula nang dumating si Takumi sa nayon. Plano niyang pumunta sa lungsod ng Seoul upang pag-aralan ang kanyang alchemy, ngunit nahihirapan siyang magpaalam sa mga taga-nayon matapos ang dami ng oras na ginugol niya kasama sila. Pumunta siya kay Boran sa forge upang ipagpatuloy ang kanyang blacksmithing practice. Hindi nagtagal, nakagawa sila ng isang chest plate na perpektong sukat kay Takumi, pati na rin ng steel toe boots. Sinabi ni Boran na magiging kapaki-pakinabang ang mga boots kung sakaling kailangan niyang manipan ng kung ano, ngunit nilinaw ni Takumi na wala siyang balak lumaban, dahil gusto lang naman niyang maging isang alchemist. Biglang dumating si Banga at natuwa nang makita niyang kumpleto na ang armor ni Takumi. Bagamat malulungkot sila sa pag-alis nito, alam nilang hindi siya maaaring manatili sa nayon kung nais niyang palawakin ang kanyang negosyo. Kailangan niyang pumunta sa lungsod kung saan mas marami siyang maibibenta at makakakuha ng maasahang supply ng materyales. Sinabi ni Banga na darating ang isang mangangalakal mula sa Bolton sa loob ng ilang araw, at inayos niya ang pagsakay ni Takumi kasama nito pabalik sa lungsod. Bagamat malungkot sila sa kanyang pag-alis, alam nilang ito ang pinakamahusay na desisyon para sa kanya. Sinabihan nila si Takumi na simulang ihanda ang kanyang mga gamit. Nagpasalamat si Takumi sa lahat ng tulong nila at nagsimulang bumalik sa kanyang bahay upang mag-empake. Habang naglalakad, nasalubong niya si Martha na may dalang balde ng karne. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito, kaya ipinaliwanag ni Martha na papunta siya upang itapon ang mga laman loob ng isang horned rabbit na nahuli ni Banga. Ayon kay Martha, ang mga laman loob ng kuneho ang pinakamasarap na bahagi nito, ngunit kailangan itong maproseso ng maayos upang matanggal ang mga sakit at parasite. Ipinaliwanag ni Martha na ang nayon ay walang kagamitan para maayos na maproseso ang laman loob ng horned rabbit, kaya kailangan niyang itapon ito upang walang magkasakit. Ngunit sinabi ni Takumi na hindi na iyon kailangan dahil kaya niyang linisin ang karne gamit ang kanyang purification magic. Yumuko si Takumi at ginamit ang mahika upang gawing ligtas kainin ang laman loob sa balde. Bagamat lubos na nagpapasalamat si Martha, nagulat din siya na kaya ni Takumi gumamit ng light magic. Sinabi ni Martha kay Takumi na mas mabuting itago niya ang kakayahang ito kapag umalis na siya sa nayon. Napakakaunti ng mga tao sa mundong ito na marunong gumamit ng light magic, kaya kung malalaman ng iba, maaaring makaakit ito ng hindi ka nais-nais na atensyon. Sinabi ni Takumi na iingatan niyang huwag ipahayag ang kanyang kakayahan. Ngunit habang nasa nayon pa siya, plano niyang gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang mapabuti ang buhay ng mga tao doon. Ginamit niya ang earth magic upang magtayo ng isang brick wall para sa seguridad ng nayon, gumawa rin siya ng isang water pump para sa kaiganhawahan, pati na rin ng ilang iba pang pasilidad.
Nang matapos si Takumi, nagmukhang isang bagong nayon ang lugar. Kaya nang dumating ang mga ngalakal na si Pek, halos hindi niya makilala ang nayon. Lumabas si Banga upang batiin si Pek, at matapos ang kanilang kasunduan sa kalakalan, lumapit si Takumi upang maghanda sa pag-alis. Narinig na ni Pek ang maraming kwento tungkol kay Takumi mula kay Banga, kaya ipinakilala niya ang sarili niya kay Takumi. Tinanong siya ng lahat kung handa na ba ang kanyang mga gamit, at sinigurado ni Takumi na wala siyang nakalimutan. Ngunit may isang bagay siyang gustong iwan para sa kanila. Kinuha ni Takumi ang isa sa kanyang mga potion mula sa kanyang bag at ibinigay ito kay Banga. Nauna na niyang iniwan ang halos 100 bote ng potion sa bahay ni Banga, bilang paghahanda sa anumang sakuna. Sinabi niya kay Banga na gamitin ang mga potion na ito upang gamutin ang anumang sugat o karamdaman. Nagulat si Pek nang makita ang potion, kaya't hiningi niya ito upang suriin. Napagtanto niyang ito ay isang high-level potion, kahit hindi batid ni Takumi ang halaga nito. Nagtipon ang mga taga-nayon upang magpaalam kay Takumi. Si Molly ay nagpapaalam kay Maple, na natutulog sa bag ni Takumi, at si Martha ay nagbigay sa kanya ng isang kasuotan na gawa sa maple silk, na pinagtulong-tulungan nilang gawin. Lubos na nagpapasalamat si Takumi sa thoughtful na regalong ito at sa kabutihan ng mga tao, kahit maikli lamang ang panahon ng kanilang pagkakakilala. Sumakay si Takumi sa karwahe, at binigyan siya ng mga taga-nayon ng isang mainit na pamamaalam. Sinabi nilang palagi siyang malugod na tatanggapin sa kanilang nayon. Habang papunta sa Bolton, napansin ni Pek na mahal si Takumi ng mga taga-nayon. Maging ang iba pang nasa karwahe ay napansin ang malalim na koneksyon ni Takumi sa kanila, na talagang tumagos sa kanilang puso. Kasama ni Takumi sa karwahe ang ilang mga pasahero papuntang Bolton. Ipinakilala ng blondeng lalaki ang sarili bilang si Heath, ang pula ang buhok bilang si Rail, at ang medyo gloomy na lalaki bilang si Booger. Lahat sila ay bahagi ng C-rank party na tinatawag na Lion Fang at kasalukuyang nag-aakto bilang mga bodyguard ni Pek. Bagamat tahimik ang rehiyon na ito, napansin nila na mahigpit na hawak ni Takumi ang kanyang bag, kaya tinanong nila kung may mahalagang bagay doon. Sumagot si Takumi na natutulog sa loob ang kanyang alagang killer spider. Hindi makapaniwala ang grupo na nagawa niyang i-tame ang isang killer spider, kaya tinanong ni Ra kung maaari niya itong makita. Ngunit naging medyo creepy si Ra, kaya sinugod siya ni Maple at inuntog sa mukha. Agad na humingi ng paumanhin si Takumi para sa ginawa ni Maple, ngunit sinabi ng iba na wala siyang dapat ikabahala dahil karapat-dapat naman iyon kay Ra. Sa katunayan, sinabi ni Heath na hindi na siya magugulat kung magka-trauma si Maple sa mga tao dahil kay Ra, ngunit hindi naman iyon nangyari. Sa halip, nagustuhan ni Maple si Booger, galit siya kay Ra, at tila walang pakialam kay Heath. Habang abala ang lahat sa paghanga kay Maple, tinawag ni Pek si Takumi sa unahan ng karwahe upang pag-usapan ang tungkol sa potion na nakita niya kanina. Tinanong ni Pek kung mayroon pa siyang stock dahil nais niyang bumili ng ilan. Hindi naman tutol si Takumi sa pagbenta ng potions, ngunit bigla na lang huminto ang kabayo, may problema. Napapalibutan ng isang grupo ng mga goblins ang karwahe, handa para umatake. Bagamat masama itong balita, mukhang natuwa ang mga kasama ni Takumi dahil sa wakas, may magagawa na sila. Sinabihan nila sina Takumi at Pek na magpahinga na lamang at hayaan silang magtrabaho. Humarap sila sa mga goblin, na tinatayang nasa 20 ang bilang. Sinimulan ni Ra ang laban gamit ang kanyang pana, habang sina Booger at Heath ay umatake gamit ang kanilang mace at axe. Sa kabuuan, hindi nagtagal bago nila mapatay ang lahat ng goblin. Matapos ang laban, nagtrabaho sila sa pag-dissect ng mga goblin upang makolekta ang kanilang magic stones. Samantala, base sa nakita ni Maple, gusto niya si Booger, galit siya kay Ra, at tila walang pakialam kay Heath. Matapos ang laban, bumalik ang lahat sa karwahe at ipinagpatuloy ang paglalakbay sa loob ng 3 araw, hanggang sa tuluyang makarating sila sa Bolton. Pagpasok nila sa lungsod, pumunta ang Lion Fang sa Adventurers Guild upang i-report ang tagumpay ng kanilang bodyguard mission, at sumama si Takumi upang magparehistro rin. Bagamat mas gusto niyang magparehistro sa Alchemist Guild, wala ito sa Bolton, kaya napilitan siyang maging adventurer. Ipinaliwanag ni Hans, ang receptionist, na maaaring gamitin ang Adventurer Guild card bilang kanyang pagkakakilanlan, at kailangan lamang niyang gawin ang isang simpleng misyon bawat buwan upang hindi ito mag-expire. Matapos magparehistro, ipinakilala rin ni Takumi si Maple bilang kanyang alaga. Pagkatapos ng proseso, pumunta si Takumi sa trading company ni Pek upang pag-usapan ang pagbebenta ng kanyang potions. Mayroon siyang halos 100 potions sa 3 uri, healing, stamina, at mana potions.
Lahat ng ito ay may mataas na kalidad, inalok ni Peck ang 10 silver coins bawat healing at stamina potion, at 50 silver coins bawat mana potion. Matapos magbilang, napagtanto ni Takumi nakikita siya ng higit sa 7 million yen mula sa transaksyong ito. Bagamat para kay Takumi ay sobrang laki ng halagang iyon, ipinaliwanag ni Peck na mas malaki pa sana ang kikitain niya kung mayroon na siyang reputasyon bilang isang producer. Pinayuhan din siya ni Peck na kumuha ng bahay na may workshop para sa kanyang trabaho. Hindi pa iniisip ni Takumi kung saan siya titira, kaya nagpa siya si Peck na tulungan siya. Tinawag niya ang kanyang assistant na si Thomas upang ipakita ang isang magandang ari-arian na abot kaya. Pagdating nila sa bahay, mukhang mansion ito, kaya inakala ni Takumi na hindi niya kakayanin ang presyo. Ngunit tiniyak ni Thomas na abot kaya ito at walang mga multo sa bahay, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Napansin ni Takumi ang workshop na konektado sa bahay, kaya't sinimulan niyang pag-isipan ang pagbili nito. Napagdesisyonan niyang sulit ito dahil magiging malaking tulong ito sa kanyang trabaho, at may sapat siyang pera mula sa pagbenta ng kanyang mga potion. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, nagpa siya si Takumi na bilhin ang mansion. Sinabi niya kay Thomas na kukunin niya ito, at natuwa si Thomas sa desisyon ni Takumi, kaya agad siyang nag-ayos ng mga papeles para makalipat si Takumi kinabukasan kung nais niya. Habang naglalakad sila sa mga kalye ng lungsod, napansin ni Takumi ang masangsang na amoy sa hangin. Alam ni Thomas na naabala si Takumi, kaya ipinaliwanag niya na ang amoy ay nagmumula sa sewers ng lungsod. Ang mga mayayamang tao ay may magical purifiers para linisin ang kanilang dumi, ngunit ang mga pangunahing sewers ng lungsod ay walang ganoong luho. Napakabihira ng mga magical purifiers dahil matatagpuan lamang ang mga ito sa mga sinaunang guho at dungeons, kaya't sobrang mahal ang mga ito para gamitin sa city sewers. Paminsan-minsan, umuupo sila ng mga pari upang mano-manong linisin ang mga sewers gamit ang purification magic, ngunit kadalasan ay marumi pa rin ang mga ito. Kinabukasan, lumipat na sina Takumi at Maple sa kanilang bagong bahay. Ang unang nais gawin ni Takumi ay hanapan ng solusyon ang problema sa sewer. Gumamit siya ng quartz at clay mula sa kumpanya ni Peck. Gamit ang kanyang mahika, inanyuan niya ito, at ginamit ang kombinasyon ng fire magic at space-time magic upang mabilis na maputol at mabake ito. Sa proseso, naubos ang kanyang mana, kaya kinailangan niyang uminom ng ilang mana potions. Ngunit sulit naman ang lahat dahil natapos niya ang kanyang imbensyon, isang modernong toilet. Habang abala siya, bigla niyang narinig si Peck na sumisigaw mula sa sala. Tumakbo si Takumi upang tingnan ang nangyayari, at nakita niyang nakabalot mula ulo hanggang paa si Peck sa maple silk. Tinanong ni Takumi si Maple kung bakit niya ginawa iyon. Ang sagot ni Maple, akala niya magugustuhan iyon ni Peck dahil komportable ang kanyang silk. Sa totoo lang, napaka-comfortable nga nito na nakatulog si Peck, ngunit hindi pa rin tama ang ginawa ni Maple. Humingi ng taus-pusong paumanhin si Takumi kay Peck. Sinabi ni Peck na ayos lang, pero natakot siya nang bigla siyang balutin ng silk. Dahil dito, sinabi niya kay Takumi na kailangan niyang gumamit ng banyo. Pagpasok ni Peck sa banyo, agad din siyang lumabas na nagtataka at tinanong kung ano ang Marvel of Technology na iyon. Sumunod si Takumi at ipinaliwanag na ito ay isang toilet na may nakakabit na magical purification device. Ipinaliwanag ni Takumi na automatikong nililinis ng toilet ang sarili nito gamit ang purification magic. Kapag tapos ka na sa iyong gawain, binabasag ng purification magic ang dumi at ginagawang inorganic materials bago ito ay flush. Naiintindihan ni Peck ang sistema, ngunit sinabi niya na ang tanging makakagawa nito ay isang tao na may kakayahan sa light magic. Biglang na-realize ni Takumi na baka nagkamali siya, dahil malinaw na binalaan siya ni Martha na huwag ipakita ang kanyang kakayahan sa light magic. Kaya't nakiusap siya kay Peck na panatilihing lihim ang kanyang kapangyarihan. Naiintindihan ni Peck ang sitwasyon at nangakong hindi niya sasabihin kaninuman. Ngunit, nagpahayag siya ng interes sa toilet at hiniling kay Takumi na gumawa pa ng marami para sa kanya. Medyo nag-atubili si Takumi dahil napakahirap gumawa ng isang toilet, ngunit dahil sa matinding insistent ni Peck, pumayag siya basta't si Peck ang magbibigay ng mga kinakailangang materyales. Labis na natuwa si Peck, ngunit sinabi niyang hindi makatuwirang ipagawa lahat kay Takumi, kaya iminungkahi niyang gumawa ng slave contract upang may tumulong sa paggawa. Nagulat si Takumi sa mungkahi ni Peck tungkol sa pagbili ng alipin, dahil hindi kailanman pumasok sa isip niya na magkaroon ng alipin. Ngunit ipinaliwanag ni Peck na kung nais ni Takumi na panatilihing lihim ang kanyang mga kakayahan, ang pagkakaroon ng alipin ang pinakamabuting paraan. Ang isang alipin ay nakatali sa kontrata ng pagiging lihim, kaya't hindi nila maibubunyag ang tungkol sa light magic ni Takumi.
Ipinaliwanag ni Peck na ang pagkakaroon ng kakayahan sa light magic ay napakalaking bagay dahil nangangahulugan ito na ikaw ay pinili ng Diyos. Dahil dito, ang Church of Divine Light ay tiyak na susubok ang kunin si Takumi upang pilitin siyang magtrabaho para sa kanila. Malaki ang kita ng simbahan mula sa pagmonopolyo ng purification magic, kaya't duda si Peck na matutuwa sila kapag nalaman nilang nagagawa ni Takumi na gawing mura at accessible ang purification gamit ang kanyang modern toilets. Ngunit may ideya na si Peck kung paano iwasan ang simbahan, kaya't sinabi niya kay Takumi na huwag muna itong alalahanin. Ang pinakamahalagang bagay ay siguraduhing hindi malalaman ng simbahan ang tungkol sa kanyang light magic. Kaya't iginiit ni Peck na ang pagkuha ng alipin ang pinakamahusay na opsyon para kay Takumi. Gayunpaman, mariing tinutulan ni Takumi ang ideya ng pagkaalipin at sinabi niyang gagawin na lang niya ang lahat ng trabaho mag-isa. Habang nag-uusap, biglang kumislap ang guild guard ni Takumi. Nang tingnan niya ito, lumabas ang isang mensahe na nagsasaad na kailangan niyang kumpletuhin ang isang verification quest upang mapanatili ang kanyang status bilang isang adventurer. Napagtanto ni Takumi na wala siyang oras upang gawin ang lahat ng trabaho sa paggawa ng toilets, kaya't napilitan siyang sumang-ayon sa mungkahi ni Peck. Dinala siya ni Peck sa Moin Trading Company, na kilala bilang ang pinaka-ethical na tagapangalakal ng alipin sa lugar. Habang nakikipag-usap si Peck sa may-ari upang makuha ang pinakamagandang alok para kay Takumi, nagtungo si Takumi sa hardin ng kumpanya dahil maganda ang tanawin doon. Doon niya nakita ang isang napakagandang babaeng elf na nakaupo sa terrace. Ngunit sa sandaling makita siya ng elf, sinigawan siya nito na umalis. Ilang sandali pa, ipinakilala ni Peck si Takumi sa may-ari ng kumpanya, si Muan, at sinabi niyang interesado si Takumi na bumili ng alipin, bagamat hindi siya masaya sa ideya. Tinanong ni Muan si Takumi kung bakit siya nag-aalangan tungkol dito. Ipinaliwanag ni Takumi na sa kanyang lupain, matagal nang ipinagbawal ang pagbili at pagbebenta ng tao, kaya't hindi komportable para sa kanya ang ideya. Naunawaan ni Muan ang kanyang mga alalahanin, ngunit tiniyak niya kay Takumi na sa bansang ito, ang mga karapatan at pribilehiyo ng mga alipin ay protektado sa ilang antas. Ipinaliwanag niya ang sistema, ang may-ari ay nangangakong igagalang ang pangunahing karapatan ng alipin, tulad ng pagbibigay ng pagkain, damit, at tirahan. Sa kabilang banda, ang alipin ay nangangakong tuparin ang kanilang mga tungkulin na malinaw na nakasaad sa kontrata. Bukod dito, sinabi ni Muan na ang kontrata ay may probisyon na pumipigil sa alinmang panig, may-ari o alipin, na magdulot ng nakamamatay na pinsala sa isa't isa. Nalugod si Takumi nang malaman ito, dahil parang karaniwang trabaho lang ito na may mga patakaran. Ipinaliwanag pa ni Muan na may iba't ibang uri ng slave contracts. Ang mga tao na naging alipin dahil sa utang ay nagtatrabaho hanggang mabayaran nila ang kanilang pagkakautang. Ang iba namang kontrata ay permanente, kadalasang ibinibigay sa mga kriminal o mga taong bihag sa digmaan bilang alternatibo sa kamatayan. Gayunpaman, karamihan sa mga slave contracts ay nagmumula sa mga taong ilegal na pinilit ng mga bandits na maging alipin. Sa opinyon ni Peck, ang pinakaangkop na alipin para kay Takumi ay isang war slave, dahil hindi sila maaaring palayain ng walang pahintulot ng kanilang master. Bagamat maaaring ayusin iyon ni Muan, tinanong niya kung bakit kailangang tiyakin na hindi kailanman makakaalis ang alipin. Sinimulang ipaliwanag ni Peck kung gaano kahusay si Takumi sa paggawa ng mga bagay at kung paano niya nais na protektahan ang kanyang mga lihim, ngunit nais ni Muan marinig ang paliwanag mula kay Takumi mismo. Ipinaliwanag ni Takumi na bilang isang producer, nais niyang mag-focus sa kanyang trabaho hanggat maaari. Ngunit mahirap gawin iyon dahil kailangan din niyang tuparin ang mga quests mula sa Adventurers Guild. Dahil siya ay nakatira sa isang mansion, kailangan niya ng isang tao na makakatulong sa pamamahala nito habang siya ay abala sa trabaho. Dahil sa kanyang mga partikular na kakayahan, nais niyang tiyakin na hindi maaaring ibunyag ng alipin ang anumang impormasyon tungkol sa kanya. Dagdag pa, dahil siya rin mismo ang nangongolekta ng mga materyales para sa kanyang trabaho habang isinasagawa ang mga quests, kailangan niya ng alipin na marunong lumaban upang hindi sila mapahamak habang kasama niya. Napagtanto ni Muan na walang masamang intensyon si Takumi, ngunit hindi siya papayag na pilitin ang isang alipin na magtrabaho bilang tagapamahala ng bahay at mandirigma ng sabay. Sinabi niya na handa lamang siyang makipagtrabaho kay Takumi kung papayag siyang bumili ng dalawang magkaibang alipin. Sa ganitong kaso, sinabi ni Muan na may kilala siyang perpektong akma bilang tagapamahala ng bahay ni Takumi. Tinawag niya si Maria upang pumasok sa silid. Si Maria ay napilitang maging alipin noong bata pa siya at sinanay sa pagbabasa, pagsusulat, matematika, at pangkalahatang gawaing bahay, kaya't siya ay angkop sa trabaho.
Sinabi ni Maria na kaya niyang gawin ang lahat ng gawaing bahay sa isang mansyon ng mag-isa. Labis itong ikinatuwa ni Takumi, ngunit napansin ni Maria na tila malalim ang iniisip niya. Tinanong niya si Takumi kung may problema, ipinaliwanag ni Takumi na nalilito lang siya kung bakit wala pang bumibili kay Maria, gayong napakaganda at napakahusay niya. Napahiya si Maria sa sinabi ni Takumi na, cute, siya. Agad namang humingi ng paumanhin si Takumi, dahil baka hindi iyon angkop na sabihin. Nag-relax si Maria at sinabing kaya lang niyang gawin ang mga gawaing bahay na nakasaad sa kontrata at wala nang iba pa. Sinabi ni Takumi na ayos lang iyon dahil iyon lang naman ang kailangan niya. Ngunit iginiit ni Maria na nais niyang gawing malinaw na wala siyang gagawin na labas sa kontrata. Hindi maunawaan ni Takumi kung bakit ito pinapanto ng husto ni Maria, dahil malinaw namang ipinaliwanag ni Muan kung paano gumagana ang mga kontrata. Ngunit bigla na lang sinabi ni Maria na hindi siya maaaring matulog kasama si Takumi. Parehong napahiya si Takumi at Maria, ngunit siniguro ni Takumi kay Maria na talagang gusto lang niya siya bilang isang tagapamahala ng bahay, hindi bilang isang keeper. Pagkatapos nito, tinanong ni Takumi si Maria kung nais pa rin ba niyang magpatuloy sa kontrata, at sinabi ni Maria na masaya siyang magtrabaho para sa kanya. Nang maayos na ang lahat, sinabi ni Muan na sisimulan na niya ang paggawa ng kontrata para kay Maria. Gayunpaman, pagdating sa battle servant, sinabi niya na sa kasamaang palad ay wala siyang kilalang akma sa hinihingi ni Takumi. Narinig ito ni Maria at agad siyang tumutol, sinasabing naroroon pa rin si Sofia, ngunit hindi natuwa si Muan na tinawag siyang sinungaling. Sinabi niya kay Maria na bumalik sa kanyang silid at simulan na ang pag-iimpake. Pagkaalis ni Maria, tinanong ni Takumi si Muan kung totoo ang sinabi ni Maria. Inamin ni Muan na may battle slave sa gusali, ngunit hindi niya inisip na magiging angkop si Sofia para kay Takumi dahil marami itong problema. Gusto na sanang tapusin ni Muan ang usapan, ngunit naging interesado si Takumi kay Sofia, kaya't hiniling niyang makita ito. Sa ayaw man o sa gusto, pumayag si Muan at dinala si Takumi sa silid ni Sofia. Pagdating nila, nagulat si Sofia na makita si Takumi, ang binata na nakita niya kanina sa hardin. Ipinaliwanag ni Muan ang kasaysayan ni Sofia, siya ay naging bihag ng digmaan sa pagitan ng Kingdom of Triara at Kingdom of Yuger, na isang bansa ng mga elves. Bagamat nangyari ito mahigit 50 taon na ang nakalipas, nabigla si Takumi na malaman na higit 50 taong gulang na si Sofia. Ipinaliwanag ni Muan na natural na mahaba ang buhay ng mga elves. Si Sofia ay hindi nagkaroon ng kontrata kaninuman dahil sa kanyang mga kapansanan, may malaking peklat siya sa kanyang tainga, ang kanyang kanang kamay at kaliwang binti ay limitado ang galaw, at nawala ang kakayahan niyang gumamit ng elemental magic, na siyang pinakakilala sa mga elves. Dahil dito, iniisip ni Muan na imposibleng makatulong si Sofia kay Takumi sa mga misyon nito. Ngunit gusto ni Takumi na makita ito para sa sarili, kaya humiling siya ng kaunting oras upang makausap si Sofia ng pribado. Pagkaalis ni Muan, hinawakan ni Takumi ang mukha ni Sofia at tumingin sa kanyang mga mata. Bagamat ayaw niyang gamitin ang appraisal ng walang pahintulot, kailangan niyang malaman ang tunay na kalagayan ni Sofia. Nang tingnan niya ang status screen nito, laking gulat niya na napakataas ng stats ni Sofia. Limitado ang kanyang kakayahan dahil sa mga kapansanan at mayroon siyang curse, ngunit kung maayos iyon ni Takumi, magiging perpektong kasama siya sa labanan. Bumalik si Muan at tinanong si Takumi kung nakapagdesisyon na siya. Sinabi ni Takumi na nais niyang kunin si Sofia, hindi makapaniwala si Sofia at ipinaalala ang lahat ng kanyang mga kakulangan. Ngunit sinabi ni Takumi na aayusin niya ang lahat ng iyon, kaya hindi ito magiging problema. Natuwa si Muan sa kumpiyansa ni Takumi kaya pumayag siya na ilagay si Sofia sa kanyang pangangalaga. Ilang minuto ang lumipas, natapos na ni Muan ang kontrata. Ang huling hakbang ay ang pagpapatibay nito, ginamit ni Muan ang mahika upang atali sila sa mga tuntunin ng kontrata, at sa sandaling natapos, opisyal nang naging mga alipin ni Takumi sina Maria at Sofia. Parehong nagpasalamat sina Maria at Sofia kay Takumi at nangakong magtratrabaho ng mabuti upang mapunan ang kanyang mga inaasahan. Pagbalik nila sa mansion ni Takumi, biglang tumalon si Maple mula sa loob ng bahay, sabik na salubungin siya. Nag-alala sina Maria at Sofia para sa kaligtasan ni Takumi, kaya't handa nang umatake si Sofia kay Maple. Ngunit agad siyang pinigilan ni Takumi at ipinaliwanag na si Maple ay ang kanyang alagang killer spider. Bagamat kakaiba ito para sa dalawa, nagpa siya silang tanggapin ito bilang normal. Ipinakita ni Takumi ang kanilang mga kwarto, sinabi niya na si Sofia ang gagamit sa isang silid at si Maria ang sa katabing kwarto. Hindi makapaniwala ang dalawa na bibigyan sila ng sarili nilang mga silid,
ngunit sinabi ni Takumi na hindi naman niya ginagamit ang mga ito, kaya't mas mabuting may makinabang. Ipinakita rin ni Takumi ang malaking paliguan sa mansion. Sinabi niya na kapag tapos na silang mag-ayos ng kanilang gamit, maaari nilang gamitin ang paliguan kahit kailan nila gusto. Lubos itong ikinatuwa ni Maria, lalo na ang ideya ng ganitong kaganhawahan. Habang naliligo sina Sofia at Maria, nagkwento si Maria kung gaano siya kasaya na binili rin ni Takumi si Sofia. Sa totoo lang, inakala niya na hindi kailanman papayagan ni Muan na umalis si Sofia, dahil sa loob ng mahigit 50 taon, kahit gaano kalaki ang alok ng iba, palaging tinatanggihan ni Muan ang sino mang gustong bumili kay Sofia. Kaya't para ibenta siya kay Takumi, malamang ay nakita ni Muan ang kabutihan sa kanya. Inamin ni Sofia na mabait si Takumi, ngunit nagdududa pa rin siya dahil kaunti pa lamang ang alam nila tungkol sa kanya. Habang ginagawa ang kontrata para sa pagbebenta, natanong ni Sofia ang file ni Takumi. Napansin niya na karamihan sa mga detalye, tulad ng lugar ng kapanganakan o angkan, ay walang laman. Kung itinatago niya ang impormasyong iyon, malamang ay may bagay siyang ikinukubli. Pagkatapos nilang maligo, nagtungo sila sa labas at laking gulat nila nang makita nilang nakahanda na ang hapunan na inihanda ni Takumi. Si Maria ay lubos na nadismaya, dahil ang gawaing bahay ay trabaho niya, at pakiramdam niya ay parang wala siyang silbi kung gagawin ni Takumi ang lahat. Ipinaliwanag ni Takumi na gusto lang niyang gawing mas madali ang unang araw ni Maria, ngunit kung ikakagan ng loob niya, hahayaan niya siyang gawin ang lahat ng gawain sa bahay mula ngayon. Inanyayahan sila ni Takumi na umupo para sabay-sabay silang maghapunan, ngunit nag-alinlangan si Sofia, dahil hindi karaniwang kumakain ang mga tagapaglingkod sa parehong mesa ng kanilang amo. Ipinaliwanag ni Takumi na hindi siya naniniwala sa ganoong tradisyon at mas gusto niyang tratuhin sila bilang mga kaibigan. Dagdag pa rito, sinabi niyang hindi rin niya gusto na tawagin siyang Master, kaya't hiniling niyang tawagin na lang siya sa pangalan. Pumayag si Maria, ngunit si Sofia ay nagtanong kung utos iyon. Sinabi ni Takumi na hindi niya pipilitin kung hindi komportable si Sofia. Kinabukasan, nagtungo si Takumi sa Pex Trading Company upang kunin ang isang package na in-order niya. Ipinaalala ni Peck na maingat itong dalhin pa uwi dahil maislan ang laman nito. Sa paglalakad pa uwi, napansin ni Takumi ang isang simbahan, kaya pumasok siya at lumuhad upang magdasal kay Nolan. Nagpasalamat siya para sa mga kakayahang ibinigay nito, ngunit may nais siyang itanong. Natutunan niya na ang Holy Empire of Sidonia ang kumokontrol sa relihiyosong doktrina sa mundo, kaya't hindi niya maintindihan kung bakit galit si Nolan sa kanila. Biglang narinig ni Takumi ang boses ni Nolan at nakita niya itong nakatayo sa harap niya. Nagulat siya, ngunit ipinaliwanag ni Nolan na narinig niya ang panalangin ni Takumi kaya't dinala niya ito upang sagutin ang kanyang tanong. Ipinahayag ni Nolan na hindi niya gusto ang Sidonia dahil hindi nila sinusunod ang kanyang kalooban. May dalawang relihiyon sa mundo, ang Church of Creation, na sumasamba kay Nolan, at ang Church of Divine Light, na gumagawa ng gusto nito. Ang Sidonian Empire ay nagdaos ng maraming crusades upang ipalaganap ang relihiyon nila sa marahas na paraan. Habang nangyayari ito, pinili ni Nolan na hindi makialam dahil ayaw niyang sumali sa mga alitan ng tao. Sinabi ni Takumi na maling desisyon iyon, dahil ang dahilan kung bakit nagawa ng Sidonia ang summon ng spell ay dahil huli na ng kumilos si Nolan. Bagamat aminado si Nolan sa pagkakamali niya, ipinaliwanag niya na binigyan niya si Takumi ng mga basbas upang makabawi. Gayunpaman, binanggit niya na ang kanyang unusually great luck ay mawawala rin. Ginawa lang niya iyon upang bigyan si Takumi ng beginner's tutorial. Sa hinaharap, kakaharap si Takumi ng mga tao na may masasamang intensyon, kaya't ang resulta ng kanyang mga aksyon ay nakasalalay na sa kanya. Pag-uwi ni Takumi, nadapa siya sa sobrang excited ni Maple na salubungin siya. Nang subukan ni Sofia na tulungan siyang buhatin ang package, agad niya itong inilagay sa item box upang hindi ito mahawakan. Nagtungo si Takumi sa kanyang workshop upang magtrabaho, ngunit sumunod si Sofia dahil napansin niyang ang package ay nakabalot ng high-grade magical wrapping paper, na karaniwang ginagamit para sa mga mapanganib na bagay. Sa workshop, nasaksihan ni Sofia na dinidip ni Takumi ang kutsilyo sa lason at sinasaksak ang sarili. Bagamat agad niyang pinagaling ang sarili gamit ang healing magic, mukhang baliw ang dating nito. Nang bigla niyang mabanggit ang pangalan ni Maria, inakala ni Sofia na may balak siyang masama kaya't sinubukan niya itong atakehin. Ngunit sa sobrang pagod, bumagsak siya sa ibabaw ni Takumi. Sinuri ni Takumi ang kalagayan ni Sofia gamit ang appraisal at nalaman niyang siya ay sobrang pagod dahil sa sumpa. Matapos ang malaking pagsisikap, nagamit ni Takumi ang kanyang light magic upang maalis ang sumpa at tuluyang pagalingin si Sofia.
Pagkatapos ng ilang sandali, nagising si Sofia at nakita niya si Maria. Binalaan niya ito na tumakas dahil sa nakita niya, sigurado siyang isang absolute lunatic, si Takumi. Hindi alam ni Maria kung ano ang pinagsasabi ni Sofia, ngunit naniniwala siyang mabuti talaga si Takumi, higit pa kaysa dati. Ipinakita ni Maria kay Sofia ang isang salamin upang ipakita kung ano ang ginawa ni Takumi para sa kanya. Laking gulat ni Sofia nang makita niyang gumaling na ang kanyang katawan at bumalik na rin ang kanyang magic. Agad siyang lumabas upang kausapin si Takumi tungkol dito. Kinumpirma naman ni Takumi na tuluyan niyang naalis ang curse ni Sofia. Ipinaliwanag niya na kinailangan niya ng matinding sakripisyo at pagsisikap upang ma-level up ang kanyang skill, pero sinabi rin niya kay Sofia na hindi na niya kailangang mag-alala, dahil ipinangako na niya na pagagalingin siya. Napagtanto ni Sofia na lubos niyang hinusgahan ng mali si Takumi, kaya't lumuhad siya at nangakong magsisilbi kay Takumi habang buhay bilang pasasalamat sa kabutihang ipinakita nito sa kanya. Kinabukasan, maagang pumunta si Takumi sa library upang maghanap ng impormasyon tungkol sa alchemy. Ngunit laking gulat niya nang madiskubre na ang buong library ay may 4 na libro lamang tungkol sa alchemy. Nalilito si Takumi at iniisip kung bakit hindi sikat ang alchemy, gayong napakasimple lang naman itong intindihin. Sa katotohanan, hindi talaga ito ganoon kadali, lahat ng mga tekstong tungkol sa alchemy ay nakasulat sa sinaunang wika ng mundong ito. Ang tanging dahilan kung bakit nauunawaan ni Takumi ang nakasulat dito ay dahil sa biyayang ibinigay ni Nolan sa kanya, isang pagpapala na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan ang bawat wika sa mundong ito. Sa bandang hapon, natapos ni Takumi, Maria, at Sofia ang paggawa ng maraming toilets. Bagamat marami pa silang kailangang tapusin, nakikita nilang umuusad na ng maayos ang kanilang proyekto. Iniisip ni Takumi na makakapagpahinga na siya sa paggawa ng toilet sa ngayon, dahil hindi na muna siya gagawa ng mga ito sa susunod na mga araw. Tinanong ni Maria si Takumi kung ano ang plano nito, at sumagot si Takumi na balak niyang maglakbay sa malapit na hinaharap. Partikular niyang nais maghanap ng mga bagong alchemy ingredients, at habang ginagawa ito, gusto rin niyang makita ang mga natatanging tanawin ng mundong ito at mag-explore ng ilang mga ruins sa daan. Nakaplano na rin siyang isama si Sofia bilang kanyang bodyguard, kaya kailangan niyang hilingin kay Maria na manatili sa mansion upang mag-alaga nito habang siya ay wala. Gayunpaman, hindi natuwa si Maria sa ideyang iyon, nagtanong siya kay Takumi kung maaari ba siyang sumama sa paglalakbay, ngunit sinabi ni Takumi na hindi iyon magandang ideya dahil tiyak na magiging mapanganib ang biyahe. Bukod dito, ang pangunahing dahilan kung bakit niya inupahan si Maria ay upang mag-alaga ng mansion, kaya mawawala ang layunin kung isasama niya ito. Naiintindihan ni Maria ang punto ni Takumi, ngunit ang ideya na maiiwang mag-isa sa mansion ay nagpapalungkot sa kanya, kaya nakiusap siya kay Takumi na pag-isipang muli ang desisyon. Naramdaman ni Takumi ang guilt sa pag-iwan kay Maria ng mag-isa, ngunit bago siya gumawa ng desisyon, may kailangan muna siyang suriin. Hinawakan niya ang mukha ni Maria at ginamit ang appraisal upang tingnan ang kanyang mga stats. Sa kanyang gulat, lumabas na medyo stacked si Maria. Hindi naman siya overpowered, ngunit sapat ang kakayahan niya upang ipagtanggol ang sarili sa laban. Dahil dito, pumayag si Takumi na isama si Maria sa paglalakbay, basta't sigurado siya na kaya niya ang hamon. Sinabi ni Sofia na handa siyang turuan si Maria kung paano gumamit ng magic at lumaban upang maging handa ito sa anumang banta. Gustong-gusto ni Takumi ang ideyang iyon, kaya hiniling niya kay Sofia na sanayin silang dalawa, siya at si Maria. Dahil napagdesisyon ng sasama si Maria sa expedition, naisip ni Takumi na panahon na upang magsimula ng paggawa ng kagamitan para sa kanilang lahat. Bilang panimula, tinanong niya si Sofia kung anong uri ng sandata ang gusto niya. Walang alinlangan, nagsimulang maglista si Sofia ng buong arsenal ng mga sandata na gusto niya, na hindi nakakagulat dahil isa siyang bihasang mandirigma. Si Maria, sa kabilang banda, ay walang gaanong kaalaman tungkol sa mga sandata, ngunit nagkaroon siya ng kaunting pagsasanay sa paggamit ng maikling espada mula kay Mulan. Kaya sinabi niya kay Takumi na sapat na para sa kanya ang isang pares ng battle knives. Gayunpaman, itinuro ni Sofia na ang pagkakaroon lamang ng battle knives ay maglalagay kay Maria sa alanganin pagdating sa abot ng laban, kaya iminungkahi niyang kumuha rin si Maria ng spear. Hindi marunong gumamit ng spear si Maria, kaya inalok ni Sofia na bigyan siya ng mabilis na pagsasanay upang maipakita ang mga pangunahing kaalaman. Habang abala ang dalawa sa pagsasanay, sinimulan na ni Takumi ang paggawa ng mga sandata.
Hindi nagtagal at natapos niya ang lahat ng mga talem, ngunit naubos ang malaking bahagi ng kanyang mana sa proseso. Kaya napilitan siyang uminom ng mana potion upang muling makabawi bago ituloy ang trabaho. Ang huling hakbang para sa mga talem ay ang pagbibigay ng attack at auto-repair enchantments upang hindi niya kailangang magsagawa ng madalas na maintenance. Nang matapos na ito, tuluyan nang natapos ang mga talem, kaya tumuloy na si Takumi sa paggawa ng mga hawakan. Dahil humiling si Maria ng battle knives, kailangan din niya ng sheath para dito. Bagamat isang tunay na ginoo si Takumi, hindi niya maiwasang maging isang lalaki ng kultura. Ang pag-iisip sa makakapal na hita ni Maria na may suot na mga kutsilyo ay halos nagpahimatay sa kanya. Sa pagpapatuloy, ang susunod niyang kailangang gawin ay ang armor para sa mga babae. Sa halip na diretsyong tanungin ang mga ito upang sukatin ang kanilang mga katawan, may mas matalinong ideya si Takumi. Binuksan niya ang kanyang item box at kinuha ang dalawang life-size dolls ni Maria at Sofia na ginawa na niya gamit ang kanyang appraisal X skill, pero huwag nang tanungin kung bakit niya ginawa ang mga ito. Pagdating sa disenyo ng armor, plano ni Takumi na gamitin ang maple silk at ang balat ng armored boar na nakuha niya. Dahil hindi pa siya nakagawa ng armor para sa iba noon, napagpasyahan niyang hayaang tumakbo ang imahinasyon niya at subukan ang lahat ng outfit fantasies gamit ang mga dolls. Pagkatapos ng ilang araw ng pagdidisenyo at muling pag-aayos, sa wakas ay inabot na ni Takumi ang armor kina Maria at Sofia, at bagay na bagay ito sa kanila. Tinanong niya kung nagustuhan nila ang armor, at pareho silang nagulat kung gaano kahusay ang pagkakasuot nito sa kabila ng hindi siya humingi ng sukat mula sa kanila. Parang mayroon siyang mga eksaktong kopya nila na pinagpraktisan niya, pero syempre, iyon ay isang baliw na ideya, hindi ba? Agad na binago ni Takumi ang usapan bago pa sila maghinala, at tinanong kung ano ang masasabi nila tungkol sa mga sandatang ginawa niya para sa kanila. Kinuha ni Sofia ang espada na ginawa ni Takumi at sinabi niyang perpekto ang pakiramdam nito. Ganon din si Maria habang sinusubukan ang kanyang battle knives, at lubos siyang nagpapasalamat sa mga kagamitan na ginawa ni Takumi para sa kanya. May isa pang bagay na ginawa ni Takumi para sa kanila, kaya kinuha niya ang ilang rings mula sa kanyang bag at sinabi na makakatulong ang mga ito sa kanilang magic casting. Tinanggap ni Sofia at Maria ang mga singsing, ngunit sinabi nilang medyo nahihiya sila dahil baka naging sobrang abala si Takumi sa paggawa nito. Ipinaliwanag ni Takumi na nakakapagod nga ang proseso, pero nakatulong ito upang mapa-level up niya ang kanyang ice at lightning magic, kaya sulit naman ang hirap. Matapos subukan ang lahat ng kagamitan, nagtungo ang tatlo sa guild dahil kailangan ni Takumi na irehistro sina Maria at Sofia bilang mga adventurers. Dahil unang beses nilang magparehistro, binigyan sina Maria at Sofia ng H rank. Habang naroon si Takumi, pinaalala sa kanya ng receptionist na kailangan niyang kumpletuhin kahit isang quest upang mapanatili ang kanyang status bilang isang adventurer. Kaya't pumunta si Takumi sa novice board upang maghanap ng mga angkop na quests. Umaasa siyang makapili ng HOG rank quest upang hindi masyadong mahirap ang trabaho, ngunit iminungkahi ni Sofia na mas mabuti kung pipili siya ng mas mataas na difficulty quest upang mabilis siyang makapagtaas ng rango. Habang abala si Takumi sa paghahanap, may ilang mga bastos na lalaki na narinig ang usapan at nilate siya dahil siya ay isang H rank. Pinilit nilang takutin si Takumi, iniisip na mapapatakbo nila ito at may iwan sina Maria at Sofia para sa kanilang kalokohan. Sinabi nilang sila ay mga D rank, at imposibleng makayanan ni Takumi ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Wala rin daw silang problema sa pambubugbog ng kung sino mang random na tao para lang sa katuwaan. Galit na galit si Maria at muntik nang sumugod upang bigyan ng leksyon ang mga lalaking iyon, ngunit pinigilan siya ni Takumi. Sinabi niyang siya na ang bahala, bagamat takot na takot siya, alam niyang hindi niya maaaring balewalain ang pambabastos na ginawa ng mga ito hindi lang sa kanya kundi lalo na sa kanyang mga kaibigan. Hindi siya maaaring umatras, na insulto ang mga D-rank adventurers sa lakas ng loob ng isang H-rank noob kagaya ni Takumi na akala nila ay kaya silang labanan. Ang lalaking may malaking tiyan ay sumubok suntukin si Takumi gamit ang lahat ng kanyang lakas, at hinayaan lang ito ni Takumi na mangyari. Ngunit ang nagdusa sa huli ay ang D-ranked adventurer, dahil nabali ang kanyang kamay sa stunt na iyon. Bigla namang dumating ang guildmaster, si Barak, na mukhang galit at nagtanong kung ano ang nangyari dahil mahigpit na ipinagbabawal ang pakikipaglaban sa loob ng guild. Sa una, inakala ni Barak na si Takumi ang may kasalanan sa gulo,
lalo't si Takumi ay walang gallows habang ang isa naman ay may bali sa braso. Pero mabilis na ipinaliwanag ni Maria na wala namang kasalanan si Takumi. Sinang-ayunan din ito ng receptionist, na nagsabi na ang tanging ginawa ni Takumi ay tanggapin ang suntok sa kanyang mukha. Gayunpaman, nais pa rin ng guildmaster na alamin ang buong katotohanan. Pinataboy muna niya ang lalaking may malaking tiyan, at inimbitahan si Takumi at ang kanyang grupo sa kanyang opisina para magtanong. Sa tingin ni Barack, malinaw na depensa lang ang ginawa ni Takumi, ngunit gusto niyang malaman kung paano niya iyon nagawa. Medyo hindi komportable si Takumi na ibunyag ang personal na impormasyon tungkol sa kanyang mga kakayahan, pero tiniyak ng guildmaster na mananatiling kumpidensyal ang lahat. Sa puntong iyon, ipinaliwanag ni Takumi na noong sinusubukan siyang suntukin ng lalaki, mabilis niyang binuksan ang kanyang item box at kumuha ng uling. Ginamit niya ang uling upang balutan ang kanyang itaas na katawan para sa depensa, at pagkatapos ay synthesize ito sa diamond, kaya't nang tumama ang suntok, nabasag ang kamay ng lalaki habang si Takumi naman ay walang gasgas. Habang pinag-uusapan nila ito, iminungkahi ng guildmaster na i-promote si Takumi sa D-rank. Malinaw na may kakayahan si Takumi para dito, at kung tataas ang kanyang ranggo, hindi na siya basta-basta gagalawin ng mga walang modo na tulad ng nakaraang lalaki. Gayunpaman, pakiramdam ni Takumi na hindi tama na automatikong ma-promote siya. Kaya't iminungkahi ni Sofia na subukan nilang kumpletuhin ang ilang mahihirap na quests upang mapatunayan ang kanilang kakayahan. Pumayag naman si Takumi sa ideya, ang kanilang bagong misyon ay ang exterminating goblins and kobolds at mangolekta ng merle herbs. Pumunta sila sa kagubatan upang simulan ang kanilang gawain. Si Maple, ang kanilang scout, ay nagbigay babala na may paparating na grupo ng 4 na goblins. Si Sofia ang unang sumugod at tinapos ang 2 goblins sa isang mabilis na atake. Ang natitirang 2 naman ay natapilok sa bitag na nilagay ni Maple. Nang bumagsak ang mga ito, mabilis silang tinapos ni Maria at Takumi sa pamamagitan ng pagtusok sa kanilang mga leeg. Natutuwa si Takumi sa maayos nilang koordinasyon laban sa mga halimaw, pero napansin niyang napakaraming halimaw ang kanilang nakakasagupa. Nakapatay na sila ng halos 100 goblins at kobolds, kaya't sinabi ni Sofia na maaaring may monster encampment malapit doon. Kung totoo ito, posibleng mayroon din dong Goblin General. Ang Goblin General ay isang C-rank monster na karaniwang nangangailangan ng 5 D-rank parties upang talunin. Gayunpaman, dahil sa spirit magic ni Sofia, earth magic ni Maria, at elemental magic ni Takumi, naniniwala si Sofia na kaya nilang talunin ito. Bagamat kinakabahan si Takumi sa ganitong malaking hamon, pumayag siya dahil sa kumpiyansa ni Maria at Sofia. Bukod pa rito, nasa tabi nila si Maple bilang suporta. Ngunit bigla namang sinabi ni Maple kay Takumi na malapit na siyang mag-evolve, kaya't hindi na siya makakalaban. Nauunawaan ni Takumi ang sitwasyon ni Maple, kaya binuksan niya ang isang pocket dimension upang makapagpahinga ito sa loob. Ngunit tulad mo, maraming tanong sina Sofia at Maria, paano at kailan natutunan ni Takumi na lumikha ng pocket dimension. Binaliwala lang ito ni Takumi, na parabang normal lang iyon, at sinabi niyang isa lang ito sa kanyang mga kakayahan. Ngunit ang mas mahalaga, ipinaalala niya sa grupo na dahil hindi na makakasuporta si Maple, kakailanganin nilang mag-ingat at magtrabaho ng mas maayos. Nang makarating sila sa Goblin Camp, sinuri muna nila ang lugar. Napansin ni Sofia na mayroong humigit kumulang 400 goblins sa kampo. Tanong ni Takumi, kailangan ba talaga nating labanan lahat ng ito? Normal na oo ang sagot, pero napansin din ni Sofia na walang tao sa paligid, kaya't malaya silang gamitin ang kanilang pinakamalalakas na magic spells upang sirain ang kampo. Sabay-sabay nilang inihanda ang kanilang pinakamalalakas na attack spells, at sa isang iglap, winasak nila ang buong Goblin Camp gamit ang malalakas na pagsabog ng magic. Sa wakas, halos lahat ng Goblin ay napatay, ang natira na lang ay ang Goblin General at ilang Goblin Knights. Sinabi ni Sofia na siya na ang bahala sa mga Goblin Knights, kaya naiwan kay Takumi ang Goblin General. Sa halip na harapin ito gamit ang kanyang sibat, ginamit ni Takumi ang apoy upang sunugin ito hanggang sa matalo. Matapos tiyaking patay na ang lahat ng goblin, kinuha nila ang lahat ng magic stones at bumalik sa guild. Sobrang pagod na ang tatlo matapos ang lahat ng trabaho, pero labis silang natuwa sa kanilang tagumpay. Hindi makapaniwala ang receptionist na natapos nila ang quest at napatumba pa ang isang Goblin General sa loob lamang ng kalahating araw.
Pinatawag sila ni Barack, ang guildmaster, upang mag-usap. Bagamat humanga siya sa kanilang nagawa, galit din siya sa kawalang ingat ng grupo sa pagtanggap ng ganoong mapanganib na hamon. Ngunit bago pa niya sila Monen, biglang bumukas ang pocket dimension at lumabas si Maple, na ngayon ay evolved na bilang isang ariing. Natuwa ang lahat na makita ang bagong anyo ni Maple, at napagpasyahan na lang ni Barack na palampasin ang lahat ng nangyari, dahil malinaw na hindi ordinaryo ang grupo ni Takumi. Pagbalik sa mansion, tinanong ni Maria si Takumi kung mayroon siyang ekstrang tela dahil gusto niyang gumawa ng underwear para sa sarili at kay Sofia. Ngunit may mas magandang ideya si Takumi para sa design, kaya inalok niyang siya na ang gagawa nito. Bigla namang lumabas muli si Maple mula sa pocket dimension at sinabing naroon si Papak upang kausapin si Takumi. Nalaman ni Takumi mula kay Papak na gusto siyang makausap ng Lord of Bolton, si Marcus Godwin. Bagamat nais niyang iwasan ang pagkikita, wala siyang magawa kundi sumunod. Nang dumating siya sa kastilyo ni Godwin, mabuti na lang at mabait ito. Una pa lang ay pinasalamatan na si Takumi para sa mga toilets na ginawa niya, na labis na nakatulong sa sanitation ng bayan. Pinasalamatan din siya nito sa pagbuwag sa Goblin Encampment, na maaring naging malaking problema kung hinayaan lang. Pero binalaan siya ni Godwin na mag-ingat, dahil tiyak na magpapadala ng tao ang stone niya upang harapin siya balang araw. Pagkalipas ng ilang araw, natapos din sa wakas ni Takumi ang paggawa ng underwear para kina Sofia at Maria. Napakahirap nito, at kitang-kita sa kanyang hitsura na ubos na ang kanyang enerhiya. Labis namang natuwa sina Maria at Sofia sa disenyo, at sinabing gustong-gusto nila ito. Nang wala sa sarili, tinanong ni Takumi kung gusto nilang subukan ito agad upang makita kung tama ang sukat, ngunit agad niyang napagtanto ang hindi kanais-nais na kahulugan ng kanyang sinabi at mabilis na tumakbo palabas ng silid dahil sa kahihiyan. Samantala, medyo nadismaya sina Maria at Sofia, dahil handa naman talaga silang subukan ito kung nagpaiwan si Takumi. Ito ang pagtatapos ng episode 4, mag-subscribe para hindi ma-miss ang susunod na bahagi.